Hello, welcome to 5th Generation Hobby Shop and shout out po kay Sir S of Tarlac. Sir, this is your unit, the Glock 19 Gen 5 by WE. So, bali may kasama siyang bala at saka gas. So, bali ang order ni Sir ay dalawang gas extra, dalawang 14, number 14 at saka isang number 12. Meron din siyang order niya Pop Dino silicone lube at saka yung grease and extra magazine. Okay? So, yun po yung unit nyo, sir. Glock 19 Gen 5. At ito naman po yung sa kabilang side. Ayan. Made in Taiwan with tactical. Ayan yung marking sa kanyang grip. Ayan. WE Taiwan Gen 5. Okay, again, shout out kay Sir S of Tarlac. Glock 19 Gen 5 by WE. Ayan siya. Made in Taiwan. Okay, so si Glock 19 po ay mas maliit ng konti sa Glock 17. Yung Glock 17 kasi po yung standard size. Okay, mas maliit siya ng konti sa Glock 19. Paborito ko siya dahil nga maliit lang naman ang kamay ko. Kaya sa Glock 17 kasi nalalakihan ako. So sa Glock 19 saktong-sakto lang sa kamay ko. So ayan yung size. Halos kasing laki ng palad ko lang yung Glock 19. Pero meron pa pong mas maiksi dito, mas shorter. Yung Glock 26 naman. Yung Glock 26, yun po yung may full auto. Yung isa, yung Glock 27, yun naman po yung semi-auto. Okay? Mas maiksi pa dito yon. Ito yung mid-size. Okay? Tactical Glock 19. Okay? Ito po yung Gen 5. So, malalaman naman po natin sa Gen 5, ambidextrous na po yung kanyang slide stop. And sa slide, wala na po siyang markings. Doon sa Gen 4 kasi kung napapansin nyo po, doon sa Gen 4, meron siyang markings na 19. 19. Tapos meron siyang 9 by 19. Okay? Yun po yung nakalagay doon sa nakalagay ata 19 tactical 9 by 19 doon sa Gen 4. May marking siya. Pero sa Gen 5, wala na po. Ayan, plain na yung slide niya. Wala na siyang engrave or marking. Okay? Sa grip meron, WE. Tapos sa kabilang side naman, ayan yung markings. Ayan, made in Taiwan with tactical gas blowback system. Ayan yung Gen 5. Tapos yung Gen 4, meron po siyang finger groove. Sa Gen 5, wala na. Straight na siya. Pero sa Gen 5, pwede mo rin siyang lagyan ng, I think sa Gen 4 pwede rin. Sa Gen 5, pwede rin lagyan ng magwell. Ayan, kung gusto nyo pong lagyan ng magwell. So, bali meron po siyang kasamang dalawang box strap. Dito po siya nilalagay. Ayan, sa box, sa likod. Tapos, meron siyang lock, pin lock. Ito po yun. Ito kasi maiksi po yan. Ito yung kailangan nyo, sir, para mag-lock. So, kung gusto nyo lang pong ilagay yung box strap. Tapos, yung magazine niya is 22 rounder. Okay, 22 rounder. 22 plus 1. Okay. Tingnan natin yung loob. Okay. So, ito po yung mechanism ng Gen 5. Sa Glock 19 Gen 5. Sa Gen 4 po, pinagkaiba sa Gen 4. Etong rod na to, in-explain ko na rin po dun sa aking previous video, yung sa Gen 4, between Gen 4 and Gen 5 Glock 19. So, itong rod na to, sa Gen 4 kasi, tanggalin natin, no? Sa Gen 4, wala po ito. Ayan. Yan po yung parang lock, no? Kasi sa Gen 4, wala siyang butas eh. Ito, ayan, may butas yan. Yung part na yan. Ayan, hindi lang masyadong klaro. Ayan, yung part na yan, yan yung may butas. Okay? Ito po yung
kumbaga dito po yan sumasampa sa may butas. Yan, kumbaga ito po yung naglalak. So naglalak siya doon sa may butas para hindi siya magalaw yung ating rod. Pero pag blowback, para wala siyang galaw. So sa Gen 4 kasi walang ganon. Ilalagay mo lang siyang ganon sa Gen 4. Tapos hindi mo na siya mailalak. So sa Gen 5, kumbaga yun yung pinaka-upgrades nila, which is mas maganda kasi yung mayroong lock. Tapos eto pa, kapag gusto nyong lagyan ng buffer, mas madali siyang lagyan ng buffer kasi ito, nai-split kasi to, ayan, natatanggal siya. Sa Gen 4 hindi pa po buo yung sa Gen 4 buo yung sa Gen 4. Kaya dun sa Gen 4, kakalasin mo pa yung buffer bago mo siya mailagay, no? Dito sa Gen 5, mas madali siyang lagyan ng buffer. Ito yung buffer, yan yung buffer. Meron pa siyang buffer. Kung gusto niyo pong lagyan pa ulit ng buffer, ang purpose kasi ng buffer, para mag short stroke yung ating yung slide. Okay, yung blowback, magiging short stroke na siya pag nilagyan nyo ng buffer. So, ibabalik lang natin. Okay? And then, mabilis lang din naman siyang ibalik. Hatakin mo lang yung spring, tapos, ayun na. Di ko kasi kita. Ayun. Okay? So, yan. Then, yun sir, pag babaklasin nyo po yung slide, make sure na walang magazine. Make sure na walang magazine. Okay? And then, ito yung nilalagyan natin ng grease. Okay? So, meron tayong, ito po yung grease na kasama. So, this is unicorn grease. So, ayan, nakalagay po dyan for GBB, EEG, RC. Pwede rin siya sa mga RC. Yan. Special gearbox grease for bearings, gears, and all movable metal parts. Yan. Effectively decreases friction, wears and tears of parts. Okay? Yan. Ano ba yan? Nakalagay. Water resist. Okay? So, sa lahat po ng may friction, yung mga nagkikiskisan na movable metal parts, yun po yung nilalagyan natin ng grease. Okay? Ng grease. Okay? Example lang yung slide. Ito. Sa part na to, yan, tanggal yung sticker. Okay. Don't worry, sticker lang po yan, sir. Okay, sa part na to, meron po yung itong railing, itong part na to, yan po yung dinadaanan na to. Yan yung railing na to, yung sa may, yung sa may, teka lang, hindi klaro Okay, dito, yung part na to, dyan po dumadaan yan, di ba? Yung dyan po sumasampay yan pagka kinabit natin yung slide. So, yung part na yan, yan yung may friction. Yan po kasi yung sa reciprocation ng slide, yung pabalik-balik yung slide. So, syempre, nagkakaroon siya ng friction. So, mas maganda kung grease. Actually, yung iba gumagamit sila ng lube. Pwede rin naman yung lube. Pero mas maganda, grease ang gagamitin natin. Yan nakalagay, kasi, yun nga, mas maganda yung grease para sa lahat ng friction. Okay? Yung mga nagkikiskisan na movable mga metal parts. Lalo dito, pwede mo rin siyang lagyan ng grease, konting grease, or pwede rin naman yung lube. Okay? Kasi yung lube naman, spray yun. Ito naman yung ating lube. Okay? Yung ating lube ay Pop Dyno. Ayan. Silicone lube. Okay? Yan yung ating lube. Spray naman yan. Yung lube naman, ginagamit natin yan sa mga ginagamit po natin yan sa mga valve. Okay, ito yung valve. So, sprayan lang natin yan ng lube. Konti lang. Ayan, naparami tuloy. Sprayan lang natin yan ng lube, pati dito. Dalawa kasi yung valve natin Dalawa kasi yung valve ng magazine. Ito yung outlet valve. So, tulad nito, napipindot ko siya. Outlet valve, wala yung
walang laman pag napipindot. So, baga pag pinindot ko yan, at meron yan gas, lalabas dito sa may gas route. Ito, dyan lumalabas yan. Ito naman yung inlet. Dito natin pinapasok yung gas. Katulad nito. Pasok. Lagyan natin ng gas. Yan. 3 to 5 seconds lang, sir. Pero kung 14 ang gamit mo, halimbawa lang yung magazine mo ay normal temperature naman. Normal. Hindi siya malamig. Kasi pag ginamit nyo siya ng matagal, lumalamig po. Pag continuous yung gamit, lumalamig. So, pag normal temperature, dahil meron kayong 12 na gas, ito yung ikarga nyo. Pag normal temperature yung magazine. Ngayon, pag lumalamig kasing magazine, humihina po yung blowback. So, pag mahina yung blowback, mahina yung putok. Pag mahina yung putok, 14 ang ikarga nyo. 14. So, mas maganda, yun nga, maganda, meron din kayong 12 tsaka 14. Okay, so yun, nilagyan na natin ng gas. Ngayon, matigas na siya. Yan. Hindi ko na napipindot. Pero pagka talagang idiin ko yan, lalabas na yung gas. Re-release na yun. Okay? So, 3 to 5 seconds lang naman sa 12. Pero pag sa 14, 2 to 3 seconds lang kasi malakas ang 14. Okay? So, ngayon ibabalik natin to. Ngayon, make sure lang na itong round part, may bilog na ganyan, pa ganyan. Round part. Ito kasi sa baba, meron siyang parang hindi siya round, straight siya eh. So, yung round part, take note sir, no? Baka magkabaliktad. Yung round part, yun po yung nasa ibabaw. Yun po yung nakikita natin. Ayan. Ilalagay ko siya, no? So, ayan, naglalak na siya. Yan yung nasa ibabaw. Kaya yun yung nakikita natin dyan. Round part. So, bawal po magkabaliktad. Kasi pag nagkabaliktad yan, binaklas nyo, nagkabaliktad, pwedeng kumalang yan dun sa dito, sa part na to. Pwedeng kumalang. Okay? Kailangan yung round part ang nakikita natin dyan. Okay? And then, yung pagbabalik naman, eto, pasok mo lang siya dito. Yan. So, ayun lang. Ganun lang siya. Ngayon, kanina, hindi ko pala na-explain yung pagbabaklas. Sa pagbabaklas, make sure na walang magazine. Make sure na walang magazine, tapos kasan nyo muna. And then, ito po yung take down notch. Ito po. Dalawa na to. Yan, magkabilaan. So, kailangan po, ibababa nyo siya ng same. Sabay. Yan. Kailangan nakababa yung dalawa. Pag isa lang dyan ang nakababa, alin man dito, isa lang, pwedeng kakalang, pwedeng di mabaklas. Kailangan dalawa. Kailangan nakakasama mo na, tapos baba yung dalawa, pigil, tapos forward mo lang. Katulad niyan, hindi siya nabaklas, no? Pagka ganon, pwede mo siyang ilak muna. Tapos, eto, idiin mo lang siyang ganon. Yan. Okay? Yan. Ulitin natin, no? Kasama muna. Baba yung take down notch. Then, ayan. Okay? Ganun lang po yung pagbabaklas. So, pagbabalik, ganun lang din po. Yan. Okay? So, yun po. Importante dito, yung lalagyan natin ng grease. Yan. Kung babaklasin nyo, kung hindi nyo naman babaklasin, i-open chamber nyo lang. Tapos, lagyan nyo dito sa part na to. Pero mas maganda kung mababaklas nyo siya. Okay? And then, ito yung mga nilalagyan natin ng lube. Importante meron palaging lube yan. Yung mga o-ring kasi kailangan lubricated po. Okay? Now, nalagyan na natin ng gas. Lagyan naman natin ngayon ng BBs para matest natin kung ilang EPS to. Okay, so 4 shots lang muna ang ilagay ko, 4 na bala. Para sa chronograph testing. Okay, Sir S of Turlock, sir, check natin kung ilang EPS yung unit mo, sir. Glock 19 Gen 5 Airsoft gas blowback pistol. Okay. So, by the way, sa Glock pala, medyo lakasan mo lang yung pag-insert kasi pag medyo mahina yan, habang pumuputok, baka biglang malaglag.
Medyo lakasan mo lang yung pagpalo. Okay? Testing. Again, Glock 19 Gen 5 by WE. Testing. Firing. Wow, lakas ah. Kahit short barrel siya, pumalo siya ng 350. I'm using the number 14. Yan, 350.6. Okay, isa pa. $353.9. 353.9. Yan. Okay, one more. 343.4. Malakas talaga pag 14 ang gamit. 343.4. And last one, 341.1. Okay, 341.1. So, yun po ang EPS niya. Doon po nagre-range ang kanyang EPS using the number 14. Green gas. Okay, and then nag-open chamber na siya dahil 4 na bala lang yung nilagay natin. Release mo lang yung magazine, no? Release mo lang yung magazine muna for safety. Tapos ito pala sir, normally gumagalaw talaga yan. Okay, naka-tilt up siya. Gumagalaw talaga yan. That's normal kasi naka-stock barrel po tayo. Okay? And then now, ang gawin nyo po, hatakin nyo lang yung slide. Pag hinatak nyo itong slide, para maibalik yung slide into original position, hatakin nyo lang siya. Huwag nyo gamitin tong slide stop. Hinatak nyo siyang ganyan, bababa naman yung slide stop. Kasi pag itong ginamit natin to drop down the slide, yan, pag habitual kasi yan, pwede kasing mapudpud tong part na to. Yan, yung notch. Yan, kasi meron silang friction eh. So, pwedeng mapudpud yan. Pwede mo rin siyang lagyan ng konting grease or oil. Ayan. So, magandang gawin, pag nag-open chamber, release mo muna yung magazine, tapos, pull back mo lang to. Hatakin mo lang yung slide. So, release. Okay? So, lagyan pa natin ulit ng bala para shoot pa tayo. Okay, Sir S, after lock, sir, testing ng inyong unit, Glock 19 Gen 5, WE brand. Okay, testing. Firing. Okay. Busin lang natin yung bala. Okay, so open chamber, release the magazine, roll back the slide, hammer down. Okay sir, okay na po ang inyong unit sir. So kung may question po regarding sa inyong unit, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you sir and have a nice day.